gamit ni Satan upang sirain ang buhay natin ay discontentment. Dadalhin niya ang atensyon mo sa isang bagay na gusto mong magkaroon. Si Satan o Satanas ay inilalarawan bilang isang masamang espiritu na nilalang na sumasalungat sa Diyos at tinutukso ang mga tao na magkasala. Siya ang kataas-taasang arkanghel na nalampasan ang mga heavyweights tulad ni Gabriel at Michael. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito'y totoo, paano nga ba naging masama si Satan? At bakit hindi nalang patayin ng Diyos si Satan para wala ng tukso at kasamaan? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin sa kwento ni Satan. Pero bago yan, sino nga ba si Satan? Ang pangalang Satan ay nagmula sa isang salitang Hebreo na nangangahulugang kalaban o kaaway. Nang nilikha ng Diyos si Satan, siya ay napakabuti. Sabi sa Genesis 1 verse 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Makikita natin dito na walang masama na nilikha ang Diyos, lahat ay mabuti. Pero bakit naging masama si Satan? Si Satan ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Dahil nagkaroon siya ng ambisyon, ginawa siya ng Diyos na makapangyarihang anghel. May iba't ibang klaseng anghel. May kerubin, may serapin at normal na anghel. Ang mga kerubin ay matataas na uri ng anghel o mataas ang kanyang ranggo, sila ay makapangyarihan, sila ang mga namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos. Si Satan ay isang kerubin na anghel. Subalit gusto niyang pantayan at higitan ang Diyos, nainggit siya at gusto din niyang sambahin siya ng anghel at ng mga tao. Unang nilikha ng Diyos ang mga anghel bago likhain ang mundo. Bumagsak si Satanas bago niya tuksuhin sina Adan at Eva sa halamanan. Maraming mga scholar ang nagsasabi na si Satan ay isang worship leader. Ang ideya na si Satanas ay isang dalubhasang musikero ay nagmula sa Ezekiel 28 verse 13. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo, sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Si Satan ba at Lucifer ay isa? Ang ibig sabihin ng pangalang Lucifer ay nangangahulugang morning star o light bringer. Walang talata sa Biblia na direktang nagsasabi na si Lucifer ay si Satan, ngunit ang isang pagsisiyasat sa ilang mga talata sa Biblia ay nagpapakita na si Lucifer ay walang iba kundi si Satan. Sabi sa Isaiah 14 verse 12 ng New King James Version. Kung paano ka nahulog mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga. Kung paano ka naputol sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa. At ito naman ang sinabi ni Jesus sa Luke 10 verse 18. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Makikita sa verse na ito na nagpapatunay na si Satan at Lucifer ay iisa. Si Lucifer ay nahulog sa langit dahil sa pagre-rebelde. Binagsak siya dahil sa pagkainggit sa makatuwid gusto niyang maging Diyos. Sabi sa Pahayag 12 verse 9. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Siya ang malaking dragon at matandang ahas. Ang trabaho niya ay linlangin ang mga tao. At tandaan natin na hindi siya nag-iisa, 1/3 ng mga anghel sa langit ay naisama niya at binagsak sa mundong ito. Ang pagkainggit ni Satanas ay matatagpuan sa Isaiah 14 verse 13 to 14. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ito ang laging ninanais ni Satanas mula pa ng una, ang maging Diyos, at ito ang tukso na kanyang ginamit sa hardin ng Eden upang itulak si Eva sa pagsuway sa Diyos. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 5, kayo'y magiging parang Diyos. At ito ang nagpapatunay na si Lucifer ay gwapo, at hindi totoong si Lucifer ay may sungay o may buntot. Ang sabi sa Ezekiel chapter 28 verse 17. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka.
Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari, upang magsilbing babala sa kanila. Si Satan ay hindi omnipresence, hindi niya kayang nasa dalawang lugar sa magkaparehas na oras. Hindi din siya omniscience, hindi niya alam ang lahat. At hindi din siya omnipotence, o mas makapangyarihan sa Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat at kaya niyang basahin ang ating isipan. May limitasyon lang ang kapangyarihan ni Satan. Gayunpaman si Satan at ang kanyang mga demonyo ay libo-libong taon nang nag-obserba at nanunukso sa mga tao. Mataas na ang experience niya sa panlilinlang. Kahit hindi niya basahin ang ating isipan, mahuhulaan niya ang iniisip natin base sa ating nakaraan at kahinaan, at gagamitin niya ito laban sa atin kung paano tayo matutukso. Alam mo bang si Satan ay mas maraming followers kesa kay Jesus? Mayroong siyang 5 billion non-believers at mayroon naman na 2 billion believers sa buong mundo. Kaya si Satan ay tinawag na Prince of Air sa Ephesians 2 verse 2. Bakit Prince of Air? Dahil hindi naman natin nakikita kung saan nanggagaling at saan pumupunta ang hangin. Nasa impyerno ba si Satan? Sa ngayon, si Satanas ay wala sa impyerno. Sa halip, si Satanas ay gumagala sa lupa o sa mundo natin, naghahanap ng mga tao na tutuksuhin sa kasalanan at sa gayon ay humiwalay sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 5 verse 8, "Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa." Sabi sa John 14 verse 30, "Hindi na ako magsasalita ng matagal dahil dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin." Si Satanas ay hindi nakatira sa impyerno, siya ay nabubuhay at gumagawa ng kasamaan sa lupa. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan at iniimpluwensyahan at pinamumunuan niya ang mundo ngayon. Sabi sa Efeso 2 chapter 2, "Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos." Sa huli, si Satanas ay itatapon sa lawa ng apoy at pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos, hahatulan ni Jesus ang mga hindi mananampalataya ayon sa kanilang ginawa sa kanilang buhay. Ang sinumang hindi masusumpungang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ikukulong sila sa isang napakainit na lugar na tinatawag na impyerno upang pahirapan ng walang hanggan kasama ang mga anghel na nagrebelde at ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ginagamit din ni Satan ang music na pinapakinggan mo. Maraming music ngayon ang tungkol sa drugs, sex, manglait ng kapwa at crimes. At pagpaulit-ulit mong pinapatugtog yan sa utak mo, hindi mo marirealize na binubuksan mo ang puso mo papunta kay Satan. Hindi mo alam na nililinlang ka na pala niya. Bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Satan para wala ng tukso at kasamaan? Pag nagkasala patayin ba agad? Ngayon i-apply din ng Diyos sa ating mga tao yun kasi fair ang Diyos. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya din tayong mga tao. Mahal niya ang tao, nang dahil sa atin hindi niya agad maparusahan sila Satan at ang demonyo. Kasi pag pinarusahan agad ng Diyos si Satan, dapat parusahan niya din tayong mga tao. Pareho lang na nilikha ng Diyos ang anghel at ang tao. Kaya bibigyan niya tayo ng panahon para magsisi, kaya hindi niya din agad i-destroy ang mga demonyo. Subalit nagtakda ang Diyos ng panahon, paparusahan niya sila Satan, at pati ang mga taong masasama na ayaw na talagang magbago. Hindi natin pwedeng isisi lahat kay Satan ang mga kasalanang nagagawa ng tao. Dahil tayong mga tao ay accountable pa din sa Diyos sa ating sariling mga gawa. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama kagaya halimbawa ni Satan ay papatayin agad ng Diyos, wala nang matitirang tao sa mundo. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Huwag lang tayo mainip dahil dadating din ang oras na yon. Kaya lang for the meantime hindi pa siya nagpaparusa. Dahil grace period yun sa ating mga tao para makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaibigan, totoo si Satan at may mga tao siyang nalinlang para sumamba sa kanya. Napansin mo bang hindi nilalapastangan ng mga satanista ang Islam? Hindi mo din nakikitang nilalait ng mga satanista ang Budismo at mga Hinduismo? Bakit gusto nilang lapastanganin si Jesus? Alam mo kung bakit? Dahil si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ano nga ba ang mga paraan ni Satan para sirain ang ating buhay?
Lagi nating tatandaan na hindi natin kaaway ang mga tao. Ang asawa, anak, kapatid, magulang o mga kaibigan o kahit sinong tao dito sa mundo. Ang pinakakaaway natin sa mundong ito ay walang iba kundi si Satanas. Ang unang ginagamit ni Satan upang sirain ang buhay natin ay discouragement. Gusto ni Satanas na panghinaan ka ng loob. Tanggalin ang tapang mo upang mamuhay ka habang buhay sa ilalim ng takot at kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kasi kung mahina ang loob mo ay hindi ka magtatangkang sumunod sa mga pinapagawa sa iyo ng Diyos. At ang masaklap pa dito ay wala kang ma-accomplish sa iyong buhay. Palagi mong tandaan na ang tagumpay ay nakasalalay sa Diyos at hindi sa iyong sarili o kanino mang tao. Kahit anong discouragement ang dumating ay isipin mo na kaya kang pagtagumpayin ng Diyos. Ang pangalawang ginagamit ni Satan upang sirain ang buhay natin ay doubt. Gusto ni Satan na pagdududahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto ng Diablo na magduda ka na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay upang magdepende ka sa iyong sariling lakas at hindi lumapit sa Diyos. Ang pangatlo ay distractions. Sisiguraduhin ni Satan na marami kang pagkakaabalahan upang mawala ang atensyon mo sa Diyos. Papaniwalain kanyang hindi mo kailangan ang makipag-usap sa Diyos dahil marami kang ginagawa. Sa totoo lang pag wala kang time sa isang bagay ay dahil lang ito sa hindi siya importante sa iyo at merong mas importante pang iba. Kaya nga dapat aware tayo na araw-araw ay may spiritual na digmaan laban sa kanya. May mga giyera na natapos in 1 year o 2 years, pero ang digmaan natin laban kay Satanas ay habang buhay. Wala siyang balak magpahinga at hindi siya hihinto hanggang hindi kanya napapadapa at napapalayo sa Diyos hanggang dulo ng buhay mo. Pangapat na ginagamit ni Satan upang sirain ang buhay natin ay discontentment. Dadalhin niya ang atensyon mo sa isang bagay na gusto mong magkaroon. Binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ni Adan at Eva. Perfect ang lahat ng bagay, masaya silang magkasama, lahat pagmamayari nila pero isa lang ang wala sila. Yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang ganda na ng kalagayan nila pero anong ginawa ni Satanas? Dinala niya ang atensyon nila dito sa isang puno na hindi naman nila kailangan. Gaano karami na sa mga tao ang meron ng asawa pero tumingin pa sa iba na hindi naman kailangan kaya nasira ang pamilya. Ang Diablo ay magaling magpaniwala sa atin na kailangan natin ang isang bagay at kung wala ito ay hindi sasaya ang buhay. Kaibigan, simulan mong magpasalamat sa Diyos at masiyahan sa kung anong meron ka. Dahil wala namang katapusan ang desire ng tao kung hindi siya marunong makontento. At ang huling paalala sa atin ay kailangan nating mag-ingat dahil kapag nagtrabaho si Satanas ay hindi obvious. Kaya niyang impluwensyahan ang mundo na kung ginagawa ng marami ang isang bagay at ng mga sikat na tao ay yun ang tama. Dinisenyo ka ng Diyos upang magtagumpay at hindi maging talunan. Ginawa ka para maabot mo ang iyong full potential na hindi mo pa na-imagine. Kaya lang hindi mangyayari sa iyo ito hanggang nabibiktima ka ng Diablo ng iba't ibang kapamaraanan para sirain ka. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil nagapina ng Panginoong Hesus ang Diablo na nandaraya sa iyo. Sabi sa John 16 verse 33, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Maraming salamat at God